Hello and welcome back. My name is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. At ngayon tuturuan ko kayo paano mag-vibe coding. Yung madaling paraan, no? How to vibe code easily. This time gagawa tayo ng website at gagamitin natin yung dalawang procedure with ChatGPT. Una yung regular prompting and then pangalawa is yung prompt engineering. So punta na tayo sa aking screen. Tingnan natin kung paano natin ito magagawa. Okay, so punta na tayo sa aking screen. Medyo maliit lang yung text pero papalakihin natin gamit ng zoom. Ayan. So gumawa ako ng folder. Okay, ang pangalan ay Vibe Coding. Diyan sa desktop. So kahit saan pwede kayo gumawa ng folder, like click lang kayo anywhere sa desktop nyo, new, tapos create kayo ng folder. Okay? And pangalanan nyo siya ng Vibe Coding. So, meron na ako, nag-create na ako at wala siyang laman ngayon. So, ang gagawin natin is pupunta muna tayo sa ChatGPT. Okay? So, mag-open ako ng isang dito sa kabila, nasa kabila. Ayan. Mag-open ako ng isang tab. Gagamit na lang ako siguro ng incognito. Ayan, para hindi sila maghalo ng aking account. Ayan, incognito. So meron lang kayo ditong i-click dito sa bandang ito, tapos new incognito window. Ayan, pag na-click nyo yan, ganito yung lalabas. So pwede kayong mag-open ng mga websites na hindi naapektuhan yung iba nyong account. Okay, so itatype ko dito is ChatGPT. Ayan, so makikita nyo, hindi ako naka-login. Ayan. So, dito, pwede akong gumawa, mag-prompt, tinatawag natin prompt, ng isang website. Okay, so, lagay ko lang dito, please create, alisin ko na to. Ayan, lakihan na lang natin. Create a website for me with title Michael G. Tan. Software engineer. Okay, so ngayon, hindi alam ni ChatGPT kung ako ay software engineer o hindi. Pero lalagay ko lang software engineer, ano? Ganon din sa inyo, kung gusto nyo gamitin yung pangalan nyo, ilagay nyo rin software engineer para yung igagawin yung website ay para sa software engineer na portfolio. Please create a website for me with title Michael G. Tan, software engineer. Include home, services, about, and contact. Ayan. Huwag natin lagyan ng period. Dire-diretso lang. And contact. Tapos, make it one file only. Index.html. Kasi ito yung default. Pagka ikaw gagawa ng website, ito yung default. Index.html. Ayan. Only index HTML, comma, make it modern. Okay, use external external images. Make it ano pa pwede natin ilagay? Make it look good and professional. If possible, make it dark theme. Yan. So, ito na yun, no? So, enter ko na siya. Tingnan natin kung makapag-generate siya ng code. Deletean ko lang yung yung screen muna kasi hindi niya ma-generate ng maganda yung screen kapag masyadong malaki, no? Pinalaki ko kasi yung screen. Yan, maliit na, no? So, tingnan natin kung ano yung kanyang may puproduce. Alright, so ganito yung vibe coding. Ito na yung vibe coding talaga. Yung papagawin mo si AI na kung ano yung project na gusto mo. Katulad ngayon, ang pinagawa natin sa kanya is website, simpleng website. Tapos, ayan, tapos na siya. So, ang gagawin ko is ika-copy ko lang yung code na yon. Eto. Take note hindi ako naka-login kay ChatGPT.
So, sige, i-minimize natin yan. Minimize din natin to. Punta tayo ngayon dito sa ating folder. Right-click tayo. Naku, hindi nyo na naman kita. Sorry. Ayan, tapos create tayo. Right-click ha. Right-click, tapos create new. Gawa kayo ng folder, text document. Okay? Ayan. So, meron tayong text document. Then, pangalanan natin siya index. Kasi yan yung pinagawa natin kay ChatGPT. At yan yung default. So, mapansin nyo, index.html yung sinabi ko kay ChatGPT, pero dito, .txt. Mamaya na natin yan baguhin yung pinakadulo niya, yung txt. No? Double-click muna natin para mag-open siya. Then, paste natin dito yung kinopya natin kay ChatGPT. Yan, naka-paste na, no? Tapos, save natin. Yan. Okay? So, ngayon, ang mangyayari, close ko muna itong isa para hindi magulo. Yan. Ngayon, ang mangyayari, meron na tayong code sa ating index.txt. Pag inopen natin yung file na yan, dinouble-click natin. Yan lang ang lalabas. Double-click yun, ginawa ko. Yan lang. Ngayon, papalitan natin to ng, close muna natin to. Papalitan natin to ng tinatawag nating file extension. So, paano yun? Zoom ko lang. Yung txt dapat mabago yan. No? Kung hindi nyo nakikita yung txt sa inyong computer, sa laptop, punta lang kayo sa may view. No? Kung ano man ang version ng inyong Windows, meron yang ditong ganito. Show file name extension. No? Kapag uncheck yan, naka-uncheck, hindi nyo makikita yung txt. Okay? So, you have to look for the view. Hanapin nyo yung show file name extension. Ayan. So, ngayon, kita na .txt. Kung hindi nyo mag-gets kung paano palabasin yan, i-google nyo lang, file name extension. How to show file extension sa Windows, kung ano mang gamit nyo. Windows 10, Windows 11, Pro, kung ano man yun. So, dito ngayon, i-rename ko siya ulit. Rename. Windows 11 yung gamit ko ngayon. Windows 11. So, dito gagawin ko na siyang HTML. Kung bakit HTML? Kasi ito nga yung default para sa website. Yes ko lang kasi nagtatanong siya kung ganun ba ang gagawin. No? So, ngayon, i-double click ko siya. Okay? Ayan. So, meron na tayo ngayong website. Okay? Medyo simple lang yung website. Yan, medyo simple lang. O hindi pa gumagana yung ibang images kasi lang ako ginamit ko kay ChatGPT na free lang, no? Pero kung meron kayong ChatGPT na naka-login kayo, mas maganda, no? At makikita nyo dito, meron na tayong website na maayos. Ayan, so nagana na yan, no? So konting konting prompt na lang, okay na yan. Ngayon, meron pang isa tayong paraan. Okay? So, ito yung isa nating paraan. I-minimize muna natin yan. Open natin to si index. Pakita ko sa inyo ulit. Right-click mo lang yan para ma-open mo yan ng mabilisan. Open with mo lang siya. Open with sa right-click. Then, hanapin mo yung notepad. Katulad kanina. Ayan, no? So, meron na tayo dito. Balik tayo kay ChatGPT. Na si ChatGPT. Yan, no? So, pwede natin gawin, mag-login tayo. Okay? Gumawa kayo ng account na sabihin na natin na nag-sign up kayo for free lang muna. Tingnan natin kung ano magiging response niya. Okay, so nag-login na ako ngayon. Naka-login na. Makikita niyo sa baba. Ang aking account ay free. Okay, so titingnan natin ngayon kung close ko muna to. Titingnan natin ngayon kung ano pwede niyang gawin. Naka-free lang ako So, wag kayo malito, no? So, ayan. Ngayon, mapapansin niyo dito sa mismong video, sa baba nito, meron akong nilagay diyang prompt. Okay? Ito yung tinatawag na prompt engineering. Paste ko lang yan dito. Description yan na kung ano ipapagawa mo kay ChatGPT. So, ito nakalagay, create a complete single file portfolio website in one index file
index.html file only. So, ayan na, no? Ayan na yun. Okay? So, ang papagawa ko ngayon sa kanya is wala akong binago dyan. Yung pa rin yung nakalagay sa ating prompt. Enter ko lang. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung anong gagawin niya. Ayan. So, wait lang natin. Medyo matagal to. Ipopost ko muna. Then, tingnan natin kung anong magiging output. Alright. So, natapos na. Gagawin ko, kokopyahin ko to, no? So, copy, response. Okay? And then, ito yun ha, sa may pinakababa. Copy, response lang. Ayan. Ito yun ha. Copy, then balik tayo sa ating index.html na file. Ito yun, i-ano ko na, papalakihin ko na. Then, burahin lang natin to. Control-All, Control-A. Yan, tapos paste lang. Ito yung bago. Okay? Tapos, save. Save mo lang. Yan. Ngayon, i-open natin ulit yung ating index.html. Double-click. Uy, dito sa kabila lumabas. Ayan na. Reload natin. Lagay natin siya sa tamang size niya. Ayan. So, meron na tayong website. No? Sa simpleng ganun lang, meron na tayong website. Medyo may kulang lang dito kasi ito ay kulay dark. Okay? So, dadagdagan nyo lang yung ating prompt para makapag-produce ka ng mas magandang website. Ayan. So, meron na tayong gumaganang website. So, dito, makikita natin sa simpleng vibe coding, makakagawa tayo ng website at kung gagalingan pa natin yung prompt engineering, ay makakagawa pa tayo ng mas magandang website. At responsive siya, ano? Pwede mo siyang ma-view kahit na anong size ng iyong device. Okay, so pwede siya sa cellphone, sa desktop. Ayan, so may kulang lang itong part lang na ito. So konting prompt engineering na lang yan, makukuha mo na yan ng perfect. So ito naman yung version ko ng prompt engineering. Yung binigay ko sa inyo, dinagdagan ko lang ng mga konti pang prompt at ganito yung lumabas. No, ikakopy ko lang ulit yung code dito. Open with lang, same lang kanina. Open with Notepad. Tapos, ito na yung code. Control-All. Paste lang. Save. Control-S. Yan. So, save lang yun ha. Yung ginawa ko, Control-S. Save lang yan. Ngayon, i-reload lang natin yung website. Ayan. So, ito na yung kanyang output. Di ba mas maganda? Yan, with vibe coding, makakagawa talaga tayo in minutes. Kung papansin niyo, umabot na tayo ng almost 15 minutes, no? At meron na tayong magandang website. Ayan, di ba? So, everything almost is possible with vibe coding. Okay? So, pwede kayo gumawa ng maraming portfolio gamit ang prompt engineering. Alright, so natapos na natin yung paggawa ng ating website using vibe coding. So dalawa yung ginamit natin. Una is regular prompting, pangalawa is prompt engineering. So dalawa lang lagi yan, no? With regards to vibe coding with websites, software development, no, ng mga apps. So ngayon, ito ngayon ang serious na tanong. With these skills ba, pwede na ako magkatrabaho bilang isang developer? Pwede ko na ba sabihin na ako ay isang software engineer? Pwede na ba ako mag-apply sa mga hiring, na may hiring ng pagiging developer sa mga kumpanya o even freelancing? Well, sa tingin nyo, ano ang sagot? Kung ganito lang yung ating skills, kulang of course. Sapagkat sa interview pa lang, hindi na tayo papasa. No? Sapagkat hindi natin, lalo na kung hindi natin alam yung laman ng code na yon. At tinanong sa atin ano yung ginamit nating technology, anong framework yung ginamit natin, bakit siya lalong gumanda, no? Ano yung mga yon. Kung wala talaga tayong alam, ay hindi tayo tatanggapin. Of course, magbibigay sila ng malaking sweldo, bibigyan ka ng magandang benefits, at yun pa, pwede ka pang mag-work from home. Tapos ang gagawin mo lamang is vibe coding. So,
Kaya yan ang isa sa mga reason bakit tinatanggal yung iba. Kasi hindi talaga marunong sa coding, sa programming, sa software development. At nakarating na lang doon ng pa-vibe coding. So kung gusto natin maging secure ang ating future, mas maganda sweldo at matutunan talaga natin ang development sa technology, kailangan natin pag-aral. At yan yung in-offer natin sa Learn Technology today. We are offering from zero. No, kahit wala kayong background sa IT, hindi kayo nag-aral ng college o iba yung inyong college degree, at gusto niyo mag-shift into coding to become a developer or even a software engineer, this is now the right time. We are offering courses and training na para matutunan nyo talaga paano maging developer. At in the process, magkakaroon kayo ng experience through our OJT program. So, ang future, marami pang opportunities sa mga developer. At kakaunti lang ang totoong developer. Karamihan, vibe coder na. So, mamili ka. Vibe coding ka na lang o isa ka talagang totoong developer na marunong gumamit ng AI. Alright, hanggang sa muli, ito lamang po. Ako ang inyong instructor, si Michael Tan. Magkita po tayo ulit sa sunod na topics. Bye-bye po.